Isa pang bagong modelo ngayon ng Toyota brand na pangkaragdagan na naman sa line-up model na full-size SUV car ang tatalakayin natin ngayon sa pagkakataong ito. Kaya naman kung naghahanap ka ng mas perpektong gamit, maraming katangian, safety and secured, mga bagong teknolohiya mula sa loob at labas ay tiyak na magugustuhan mo ang 8-seater na ito. Yan ang alamin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mo like, subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Moderno at kumpleto, isa sa mga ikinukonsidera ng mga taong naghahanap ng bagong sasakyan ngayon na para sa buong pamilya. Kaya naman ang Japanese brand automaker na Toyota ay naglabas ng pinakamagandang modelo na siguradong kahit na sino ay magugustuhan nito, ang Toyota Sequoia. Ang Toyota Sequoia ay hinaluan ng iba't ibang katangian mula sa panlabas na disenyo hanggang sa kaloob-loobang bahagi ng makina nito. Isa pa sa pinakapopular na modelo at isa sa pinakaperpektong modernong SUV na inilabas ng brand na binansagan ding Japanese Terminator. Modelong ito ay may mayamang kalidad ng build na unang makikita sa external na disenyo, dala ang mga premium body features at modern specs. Meron itong tatlong klase ng variant na pagpipilian, ang SR5 o TRD Pro variant, ang limited variant at ang platinum range topper nito. Makikita ang malaking diferensya ng bawat variant nito sa external na disenyo. Parehong may mga black roof na may mounted shark fin antenna, mga naka-glossy black painted pillars, premium front bumper skirt, ngunit pagdating sa front face design, ang platinum ay nakakuha ng dark chrome accent mesh grille radiator na may kasamang heritage inspired Toyota grille at may LED light bar. Samantalang ang TRD Pro SR5 variant nito ay may black interior body accent at simpleng front bumper grille body color design. Ngunit makikita ang ilan pang TRD badge na nakalagay sa mga gulong nito at iba pang bahagi ng sasakyan. Ang parehong mga modelo ay may kasamang mga premium decals gaya ng makikita sa hood panels na iForce Max badge. Ang parehong mga variant nito ay may mapagkakatiwalaang kakayahan, kalidad na inilagay ng mismong manufacturer kasama ang high upgrade modern technology. Itong Toyota Sequoia ay nagkaroon din ng magagandang klase ng ilaw gaya ng standard LED taillight with sequential turn signals at standard LED headlights na nilagyan ng automatic leveling na kung saan automatic na nag-a-adjust at sumusunod ito sa bawat direksyon gaya ng mga pakurbada. At ang mga naka-LED type din na mga daytime running lights nito o DRL ay may kasama na ring sequential turn signals na para sa mas maliwanag na paligid sa gabi, lalo na sa may mabababa ang visibility. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga turn signal lamps kasi nito na naka-sequential ay hindi magkakasabay na nagbi-blink in the same time kumpara sa traditional na pagbi-blink ng apat na signal lights na magkakasabay. Kaya naman ang maganda rito, sa bawat segundo ay mas mabibiswalize ng iba pang mga kasabayan na sasakyan nitong modelo, lalo na kung liliko sa kanan o sa kaliwa, o kaya naman sa mga emergency situation. Maging ang fog lamp nito ay mga naka-LED type na rin. Ang modelong ito ay nilagyan din ng mga modernong handles sa front door panel na may touch ng sensor, na may auto lock and unlock features, na kinokontrol ang bawat pagpasok at paglabas. May mga built-in na ring front and rear mudguards at marami pang iba. At available din sa modelong ito ang malaking alloy wheel mags na may sukat na 22 inch. At gaya ng Toyota 4Runner, ang Toyota Sequoia ay nilagyan din ng TRD off-road package na magagamit sa kahit anong trail adventure ride, gaya ng masusukal, mababato, mapuputik at matutubig na lugar. Tiyak na mas mapapakinabangan mo rin ito sa pagkakaroon ng mga features gaya ng multi-terrain selector at may kasamang crawl control system na nakadisenyo para magamit sa mga mahihirap na terrain o mahihirap na daanan. Once na gumana ang crawl control nito, ay makokontrol nito ng maayos ang acceleration at braking para kahit ang driver ay nakapokus na lamang sa pagmamaneuver at paghandle ng manubela. Yun nga lang, may additional features pa na inilagay dito na tinatawag na electronically controlled rear differential lock. Kakaiba naman ito mga kaibigan kasi ang features na ito ay pinagsasabay ang dalawang gulong sa likuran sa parehong bilis na pag-ikot during terrain ride condition na kung saan nagbibigay dito ng malakas na traksyon
Parang sasakyan ay mas tumibay ang kapit at paghawak sa mga lupain para mabawasan din ang tsansa na bumaliktad o tumaob o kaya naman sumemplang. Sinamahan pa ito ng downhill at hill start assist control para mas mapanatag ka sa oras na magpapaakyat sa mga babubundok o pababa ng kalsada. At speaking sa off-road rides mga kaibigan, lahat ng mga mekanismo, chassis, suspensions na ikinabit din sa modelong ito ay siguradong swak para ma-enhance ang magandang performance sa pagkakaroon nito ng front suspensions na independent double wishbone front suspensions, may coil spring at multi-link rear suspension. Nilagyan ng magagandang klase ng shock absorber na FAX at TRD skid plate para ma-maintain ang stability, durability at reliability nito sa mga off-road trips. At pagdating naman sa interior, ang Toyota Sequoia ay may maluwang na interior cabin space na para sa 7 hanggang sa 8 pasahero na kayang i-accommodate nito. Sinamahan ng mga standard power folding third row seats na pwedeng i-adjust itupi sa oras na kinakailangang palakihin ang rear cargo space na may kasamang rear cargo storage features, parang maliit na separator na tinatawag na adjustable cargo shelf system. Pagdating naman sa driver and passenger area, ang lahat ng detalye at features nitong modelo sa interior ay nakafocus para sa pangkalahatan convenient at comfort. Nilagyan ng mga heated leather seat cover na naka-electronically power adjustable at naka-ventilated para sa front and rear seat. At nakakadagdag din sa pagiging elegante ng interior design ang pagkakaroon nito ng kaunting touch ng genuine walnut interior trim sa bawat gilid at mga TRD off-road package sa shifting lever gaya ng leather trim shift knob, aluminum sport pedals at red color push start button na may kasamang TRD. Pagdating naman sa modern features at accessibility, mas pinapalawak palalo ang comfort at convenience sa pagkakaroon nito ng mga makabagong technology sense gaya ng pinalaking instrument cluster na may sukat na 12.3 inch multi-information display. Sinamahan pa ng heads-up display na nagpapakita ng essential information kung saan nakatutok ang driver sa line of sight nito ay lumalabas din mismo sa taas ng windshield upang nang sa ganun ay makatulong upang ang focus ng mata ng driver ay sa kalsada lang mismo. Meron din itong entertainment sa centerpiece na tinatawag na Toyota Audio Multimedia System. May kabuwang sukat naman na 14-inch size display touchscreen monitor na sinamahan ng latest multimedia platform, wireless Apple CarPlay na may access sa maps, message, podcast, and music subscriptions. Samantalang Android Auto ay may madaling pag-access sa pamamagitan ng Android device at ma-access ang ilan pang connectivity, apps at iba pang Google service. Meron ding kasamang mga premium JBL brand speakers na nagpapaganda rin ng audio sounds at maraming nakalagay na mga USB port charging system at accessories power outlet. Sinamahan pa ng wireless charging pad para sa mas madaliang pag-charge ang gadget. Ang aircon system ay naka-dual climate control system na rin na may tulong para malinis ang maruming hangin na pumapasok dito. At bukod pa riyan, ang modelong ito ay may dalawang klase rin ng powertrain sa pagkakaroon ng 2-wheel drive at 4-wheel drive train. At ang makina nito ay pinapagana ng standard iForce Max na may kasamang twin turbocharged V6 3.5 liter hybrid powertrain at nakakapag-generate ng maximum output na 437 horsepower at 538 Nm ng torque. Imagine nyo mga kaibigan, kung ang isang sasakyan na may iisang turbo lamang ay nakakagawa na ng mas malakas na kakayahan sa takbuhan, paano pa kaya ang dalawang turbocharged na mas bibigay ng malakas na power sa makina nito? Well, panigurado ang lakas at bilis nitong modelo na Toyota Sequoia ay dodoblihin talaga. Nilagyan din ng 4-cylinder, 16-valve at naka-dual overhead camshaft sa engine. At meron itong 10-speed automatic transmission type na nagbibigay ng maraming lakas, bilis at tatag sa makina. At hindi ka talaga bibitinin mula sa loob at labas ng syudad sa malalayong lugar hanggang sa loob ng kagubatan at sa kabundukan. Itong Toyota Sequoia ay ginawang mas kapaki-pakinabang at dahil sa may malakas na abilidad,
Itong Toyota Sequoia ay may kakayahang humila ng mabigat na kargada na may kabuuang timbang na 9,520 pounds o katumbas ng 4,318 kg. Nakakabilib na kakayahan para sa isang makapangyarihang SUV na gaya nito. May estimated na bilis na nagagawa na umaabot ng mahigit sa 200 km/h hanggang sa 240 km. At dahil sa naka-hybrid powertrain, malamang ay may katipiran na rin ang modelong ito sa fuel consumption. At kasama rin dito sa pagpapatakbo ng makina nito ay ang driving mood system na inilagay dito. Bilang ang Eco Mood, EV Mood, Normal Mood, Sports Mood, at marami pang driving mood powertrain system na pagpipilian. At kabilang pa sa mga special features nitong modelo ay pagkakaroon nito ng power extending tow mirror na automatic na nai-adjust ang mga side mirror palabas pahabaan para mas makita ng maayos ang likurang bahagi. Kasama rin itong tow technology package gaya ng tow hook, chain, tools at rear tow grab bar para sa kumpletong setup kung bibilhin mo ito. Meron din itong built-in digital center rear view mirror na may kasama ng trailer backup guide. Ilagyan ito ng straight path assist system na kumokontrol sa steering at pagmamaneho upang maiayos ang direksyon ng tuwid sa gitna ng kalsada, at maaari lang itong magamit sa oras na may mga hihilaing gamit o may mga hihilaing sasakyan. Iba dyan, itong Toyota Sequoia ay nilagyan din ng rain sensing wipers at automatic lift gate opening. Automatic na bumubukas ang pintuan sa oras na masense nito ang transmitter keys sa malapit at sa pagpadyak ng paa sa itaas. Automatic din nagfo-fold ang mga side stepboard para hindi maging sagabal sa oras ng pagpapaandar sa mga mabubundok. At pagdating naman sa features, ang modelong ito ay nilagyan ng Toyota Safety Sense na 2.5 na may kasamang pre-collision system at pedestrian detection. Ang sensor na ito ay gumagamit ng camera technology para mas mabilis na ma-detect ang mga potensyal na pagkabangga at maiwasan din ang makabangga. Nilagyan ito ng automatic brake sa oras na may mga biglaang tumatawid at biglang humihinto na mga sasakyan sa unahan. Gamit ang safety features na ito ay may iwasan ng anumang pagkabangga. Kasama pa sa Toyota Safety Sense ang lane departure alert na nagpapanatili sa iyo sa loob ng linya sa kalsada kahit pa sa mga biglaang pakurbada. At ang lane tracing assistant na sa oras na magulungan ang guhit, automatic din itong babalik sa gitna ng mga guhit upang nang sa ganun ay di makasagi ng mga kasabayan. Nilagyan din ito ng automatic high beam na kung saan tumataas naman ang ilaw sa mga kinakailangang visibility at kusa ring bumababa sa oras na may mga kasalubong kang ibang mga sasakyan. Nilagyan pa ito ng Dynamic Radar Cruise Control o DRCC. Pinapanatili naman ito ang distansya sa ibang mga sasakyan, lalo na kung biglang hihinto ang ibang sasakyan sa harapan ay automatic ding babagal ang pag-andar nito. Meron din itong road sign detection assist. Tumutulong naman sa driver upang mabasa at maiwasan ang mga nawawalang mahalagang palatandaan o road sign, gaya ng nabuburang mga guhit o palatandaan na mga traffic sign sa loob ng kalsada, sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga mensahe sa highway ng direkta sa display screen ng iyong sasakyan. Gumagamit ang RSA ng front camera para kumuha ng impormasyon sa road sign at ipakita sa mismong dashboard panel nito. Kabilang din ng iba pang mga particular safety sense na gaya ng iba pang mga modelo ng brand sa pagkakaroon ng rear cross traffic alert, action control system, anti-lock braking system, brake assist, at electronic brake force distribution. Namaan pa ito ng maraming parking sensor sa front and rear na may kasamang rear camera at front camera na rin. At pagkakaroon din nito ng multi-around view monitor o 360 camera na siyang nagbibigay suporta para makita ang buong paligid nitong sasakyan sa loob mismo ng monitor screen. Lagyan ng vehicle stability control system, maraming airbags sa driver passenger knee at curtain airbags sa passenger seats, kasama ang mga seatbelt warning, crash sensor, front and side impact beams, at napakarami pang iba. Ang bawat mga safety features na tumutulong sa oras ng pagsakay nang walang halong pangamba.
May dadaan sa mga mababato at alanganing kalsada o di naman kaya maibabiyahe ng masama ang kondisyon ng panahon. Namaan pa ito ng maraming security features para hindi rin basta-bastang mapagana. Sa pamamagitan ng keyless start system ay hindi rin ito basta-bastang mabubuksan. Nilagyan ng anti-theft device at anti-theft alarm system kasama ang central locking at power door lock at ang engine immobilizer system. Kahit ang traditional way ng pagkarnap ay hindi gagana at uubra para manakaw ang modelong ito. Ang kasalukuyang sukat nito, wala pang masyadong detalye sa internet pero halos kasing laki lamang ito ng Toyota Land Cruiser na narito sa Pilipinas. At good news mga kaibigan, mangilan-ngilan na rin ang makikita mo sa kalsada ng Pilipinas na meron ito. Dahil bukod sa Toyota Land Cruiser, isa rin ito sa maaasahang full size sa higit na pangangailangan sa loob at labas ng kalsada. Ginawa itong Toyota Sequoia para maging pantapat ng brand sa Chevrolet Tahoe, GMC Yukon Denali, Cadillac Escalade at Lincoln Navigator. Mula sa estimated price na nagsisimula sa 3,590,720 pesos hanggang sa pinakamataas na presyo nito na umabot ng 4,796,960 pesos. Ito ay estimated pa lamang at hindi pa malinaw kung merong mabibili nito sa bawat kasa ng Toyota brand. Pero ganun pa man, ay madali naman ang mag-import kung may pera ka lang talaga. So hanggang dito na naman po siguro ang ating video. Ngayon kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, baka pwede naman pa-click ng like button at pa-comment na rin ng iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video nito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, matangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kaya kung bago lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan po naman yung subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Siyempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!